The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death. So the Jews said to him, Now we are sure that you are possessed. Abraham died as did the prophets, yet you say, Whoever keeps my word will never taste death. Are you greater than our father Abraham, who died, or the prophets who died? Who do you make yourself out to be? Jesus answered, If I glorify myself, my glory is worth nothing. But it is my Father who glorifies me, of whom you say he is our God. You do not know him, but I know him. And if I should say that I do not know him, I would be like you, a liar. But I do know him, and I keep his word. Abraham your father rejoiced to see my day. He saw it and was glad. So the Jews said to him, You are not yet 50 years old, and you have seen Abraham. Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I am. So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid and went out of the temple area. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Binibigyang diin ng ating Panginoong Hesus sa ating nabasang Ebanghelyo ang tungkol sa buhay na walang hanggan, buhay na kanyang ipagkakaloob sa bawat isa sa atin kung tayo'y manatiling tapat, kung tayo'y maniwala sa kanyang mga pangako. Bakit nga ba hindi sila magkakasundo ng kanyang mga tagapakinig ng kanyang sinabing kung sino ang sumusunod at naniniwala sa akin ay hindi makakaranas ng kamatayan sapagkat sa kabilang buhay, sa kaharian ng Diyos, lahat ay buhay, lahat ay sumasamba at nagbibigay ng papuri sa Kanya. Hindi nagkakaunawaan sapagkat akala ng mga tao ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay ang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Ang kanyang tinutukoy ay ang buhay na kanyang ipagkakaloob sa atin kung tayo'y magiging mabuting tao lamang dito sa lupa. Kaya nga't ito isang malaking hamon. Lahat naman tayo'y papanaw, lahat tayo'y mamamatay. Ngunit ang ipagkakaloob na buhay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kaharian sa langit ay nakakadepende din kung anong klaseng pamumuhay ang mayroon tayo dito ngayon. Ano ba ang klaseng buhay mayroon tayo ngayon? Kung tayo'y palaging lumalabag sa kalooban ng Diyos, tayo'y matatakot din sapagkat alam natin na pag masama ang ating ginagawa, wala rin itong magandang resulta sa buhay. Ngunit kung tayo'y sinisikap natin na tayo'y susunod sa kanyang kalooban, sasang-ayon tayo sa kanyang sinasabi, hindi tayo makakaranas ng kamatayan sapagkat ang ating pagpanaw mula dito sa ibabaw ng mundo ay siyang simula ng mas magandang buhay, ng buhay na pinapangako ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo'y hinahamon, tayo'y pinaalalahanan at
suriin natin ang ating sarili. Karapat dapat pa tayo sa buhay na ipagkakaloob ng Panginoong Hesus? O tulad tayo ng kanyang mga tagapakinig na ayaw pa rin maniwala sa Kanya? Sinasabi nga na sa huli palagi ang pagsisisi. Kaya nga palagi tayong pinalalahanan ng simbahan. Panahon ng Kwaresma, isang napakagandang pagkakataon para magbalik loob sa Panginoon Diyos. Isang napakagandang pagkakataon upang tingnan kung anong klaseng buhay ang mayroon tayo. Tayo ba'y naging mabuti sa ating pamilya? Tayo ba'y naging mabuting magulang o naging mabuting anak? Tayo ba'y naging mabuting halimbawa sa bawat isa? Sapagkat dito tayo huhusgahan ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo'y sumunod sa Kanya, kapag tayo'y naniniwala, kapag tayo'y naging mabuti, sigurado tayo'y makapiling ng Diyos sa kaharian sa langit. Ito po ang ating pagsisikapan. Huwag na tayo magduda sapagkat Diyos mismo, si Jesus mismo ang nangako at ito ay Kanyang tutuparin.